Another day, another ride. Dito tayo ngayon sa Cordillera, malapit lang to sa amin. May pupuntahan tayo. Update lang tayo ng buhay-buhay. Medyo wala tayong rides pa ngayong 2025. Pero may surprise ako sa inyo guys dahil magmamanila to summer na naman tayo. Ngayong February, mga last week yata ng February. Ano na ba ngayon? February 12. February 12 ngayon. Tapos ayun, pupunta tayo dyan sa may Old Balara, sa may Quezon City. Old Balara. May uuwi na kasi kami ng Samar after 10 years ng pagtatrabaho dito sa Metro Manila. Siguro yung mga nakasubaybay sa akin, nabanggit ko na rin sa mga vlog ko na nagwo-work from home ako. Dati kasi yung lugar namin sa probinsya, hindi makapag-work from home dahil mahina ang internet. Pero ngayon, meron na. Siguro kung napansin nyo nung nakaraang taon, 2024, 2 beses kami ni Mrs. na bumiyahe Manila to Samar. At nagtagal talaga kami doon. Halos tig-isang buwan kami sa bawat uwi punta. Halos tig-isang buwan sa bawat punta namin. Para makita kung feasible ba na makapagtrabaho doon online. At nakita naman namin na okay naman yung signal ng internet doon, kaya pwede nang magtrabaho. So ngayon, dahil bago pa lang no, na merong internet doon at maraming mga bata doon, nag-isip kami ng passive income na pwede naming mapagkakitaan. At ayun nga, pupunta ako dyan sa isang computer shop. Umorder ako ng 2 unit ng computer, PisoNet. Papaano natin sa tignan natin kung papatok ba sa mga bata doon sa amin. PisoNet. Alas 12 tapat, traffic. 12:40 na pala ngayon. So yun ang nakita namin. May nakita kasi ako sa online na bilihan ng PisoNet. Medyo mura kaya grinab ko na. Ryzen 5 na rin eh. Yung personal computer ko Ryzen 5 na yun eh. Kaya itong panglaro, mga bata lang, itong panglaro sa amin, mabilis na to kung mga bata lang ang gagamit. Traffic pala ganitong oras guys. Akala ko dahil tanghaling tapat, wala masyadong traffic, pero marami pala dito. Di bale, dahan-dahan lang tayo. So ngayon na nga guys, abangan nyo yung Manila to Summer ulit natin ngayong 2025. Kasi tignan natin yung mga daanan. Sabi nila sobrang ano daw ngayon, sobrang traffic at malubak nga daw. May U-turn slot kasi dyan, kaya yun ang nagpapabagal. Quezon Ave na yan. Quezon Ave na tayo. So ayun, okay naman kasi ang signal doon, kaya grabe daw ang lubak ngayon guys, sabi nila doon. Kaya tignan natin kung gaano ba kalubak, gaano ba kagrabe yung lubak. Nung mga nakaraang napanood ko sa pag-uwi ng Samar, yung mga umuwi, grabe daw talaga yung lubak.
umaabot sila ng 1 oras. Tinitread nila yung malubak na dyan sa may Pagbilao, Quezon. Yung Ragay talagang malubak na yan, kaya lang ngayon dahil may shear line mas lalo pa daw naging malubak dahil nahukay yung mga lagay-lagay na mga tinapal-tapal lang dahil sa pag-ulan. Tapos dyan papasok sa may Atimonan, Quezon, grabe din daw dyan ang ano. Shout out pala natin dyan yung mga masugid natin na mga subscriber. Kung may mga tanong kayo guys tungkol sa papuntang Samar, itanong nyo lang. Sipagan natin replyan kayo sa mga comments. Huwag kayong mag-alala, kapag marami tayong panahon nagre-reply tayo. Yung mga nagtatanong pala, may nagtanong nung nakaraan kung nawawala daw ba yung signal ng Google Maps. Nawawala naman yung signal, pero pag nakapin ka na sa pupuntahan mo, hindi naman nagbabago. Tsaka konti na lang yung mga part na walang signal. So halos karamihan may signal na rin talaga. Pero yun nga, kung ang tanong kung nawawala, hindi naman nawawala. Kasi kami pag umuuwi, halimbawa Manila to Samar, ang pinipin namin diretso na Matnog. Hindi na yun namin binabago. Tuloy-tuloy na yun. Tapos kung hihinto kami, umihinto kami, nag-overnight kami ng Sipokot. Pag dating namin ng Sipokot, aalis na ulit papuntang Samar Matnog. Pin lang ulit namin yung Matnog. So hindi naman napuputol sa experience ko, tuloy-tuloy naman. Hindi ko napapansin nga rin na nagre-reroute. So goods na goods talaga, sinusundan lang namin si Google Map. Pero may mga minsan, yung first time namin, talagang sinundan lang namin lahat ng tinuro ni Google Maps. Tinuro naman kami at nakarating naman kami ng matiwasay at ligtas. Nung second time, dahil second time na namin, nagsubok kami sa ibang daan. Di ba si Google Map may sinasuggest, halimbawa dadaanan Gumaka, Quezon. So hindi na kami dumaan doon. I mean Gumaka bypass. Ayan. So hindi na kami dumaan ng bypass kasi nadaanan na namin nung una. Sinubukan namin sa iba. Pero ngayong pauwi kami, parang dadaan yata kami doon kasi traffic daw talaga ngayon sa bayan ng Gumaka. So tiis-tiisin na lang natin yung preno-preno, dahan-dahanin na lang natin. May mga nagtatanong pa kung magkano yung budget. Yung budget kasi depende talaga yan sa sa gas consumption mo, sa motor na dala mo, depende din yan. Tapos yung sa kain mo din, tapos yung stop. Basta kami na average ko na mga 3-2, dalawa na kami noon na OBR, lahat na one way. Yan yung nagagastos namin, 3-2, 3-4 ganyan. Sa gasolina hindi kami nakaka 1,000. Sa tulugan kami kasi syempre pag pagod ka gusto mo kahit papano yung mahigaan mo, aircon, komportable. Pero kung hindi ka naman pihikan ba, kami hindi naman kami pihikan, pero syempre gusto pa rin namin yung komportableng tulog, yung aircon, para ready sa second day na ride. So mura lang naman yung mga nung nakaraan, nakakuha kami ng 650 yata yun, aircon na. Malamig din naman na sa probinsya. So ganun. Kaya mga 3-2 ang gastos namin, dalawa na kami noon. Last year yun 2024. Umuwi kami nung March, tapos sinundan namin ng
October yata yun ng last week ng October o November. Yan. Ano pa ba yung mga naalala ko, mga tinatanong ng mga subscriber natin? Doon pala sa mga gustong sumabay, pasensya na, hindi ko na kayo maisasabay kasi marami kaming gamit na dala. Pinadala namin sa mga bus, tapos magmumotor na lang kami ni Mrs. So yun ang ginawa namin. Kaya hindi na kami, maganda sana yun, may kasabay. Pero minsan kapag napadaan kayo doon sa lugar namin, pakita ko yung lugar namin, daan lang kayo doon sa amin, nasa kalsada lang yung bahay namin, daan kayo doon. Lapit na tayo, 7 minutes na. Layo ng U-turn slot Si Ju pa rin ang dala natin, guys. Ang ating magiting na Honda Beat 110cc version 2. Kumusta kaya yung mga version 3? Guys, mag-comment naman kayo, guys, yung mga version 3 na Honda Beat. Kumusta yung riding experience ninyo? At kumusta yung gas consumption nyo? Mas tipid ba siya sa version 2? Comment nyo lang. Tsaka kung saan nyo na yung malayong napuntahan nyo, guys, i-comment nyo nga dito sa baba para makita natin kung ano na yung kalagayan ng bagong version 3. May bago na rin dumating ngayon na panlaban sa Pasio, Giorno 125cc naman yun. Maganda rin ang style pang talaga, classic na modern. 1.5 kilometers U-turn slot. Layo ng U-turn First time ko mag-U-turn dito. Hindi tayo sanay, baka mahuli tayo, iba yung mapasukan natin. Siya nga pala, guys, take ko na rin yung opportunity na to na mag-thank you sa inyo ng mga subscriber natin. Monetize na yung account natin, pero wala pang kita. Hindi naman tayo madalas mag-upload. Tingnan natin kung kapag nasa probinsya na tayo, kung kaya ba nating ma-regular yung pagpo-post. Ano ba yung mga gusto nyong i-document o videohin natin sa probinsya? Magsabi lang kayo, guys, para may idea ako. Yun, buti meron tayong kasabay na mag-U-turn. Pag mga ganyan, alanganin ako sa mga ganyan kasi di ko familiar, pero buti may kasabay tayo. Ayan yun, U-turn. Ngayon naman, pakanan naman tayo. Ayaw magbigay Yan. meters. Dito pa pala sa kabila. Kala ko dito na tayo kakanan. Dito pa pala.
dito. Saan yan? Susan Village. Marbs PC. Boss, dito ba yung Marbs PC? Ay, et. Ay, doon. Exit lang kasi nakalagay. Pwedeng ikot na lang ako dito. Thank you, sir. Ito na. Marbs PC. Ito. Yun. Dito na tayo, guys.